Inaasahang dadagsa ang nasa 20,000 mga pasahero sa Batangas Port simula bukas October 27. Ininspeksyon naman ng Philippine Ports Authority ang pantalan para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga biyaherong magtatawid dagat. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, nandito nga tayo ngayon sa Batangas Port at sa mga oras na ito kung mapapansin mo dito sa aking likuran, kakaunti pa ang pila ng mga pasaherong magtatawid dagat ngayong araw ng Huwebes, pero ayon sa pamunuan ng pantalan, aasahan daw ang pagdagsa ng mga pasahero bukas ng hapon. Sanay na raw sa pagtawid dagat ang 66 anyos na si Jose kaya batid na niya ang pagdagsa ng mga biyahero sa Batangas Port sa susunod na araw dahil long weekend at ang nalalapit na undas. Kaya ngayong Huwebes pa lamang October 26, nagdesisyon na sila ng kanyang kapatid na tumawid na papuntang Pinamalayan Oriental, Mindoro para makabalik din agad sa Batangas City. Ay baka hindi makaalis agad ang hirap madaming pasahero. Nagmamadali pati kami dahil yung utol ko madaling intindihin niya sa kanila. Ay gawa nga lang nung yung tubigan doon, mag-harvest ngayon ay pati magbubuhis. Maaga na ring uuwi papuntang Nauhan ng 33 anyos na si Rose kasama ang kanyang 6 na taong gulang na anak para magbakasyon. Natapos na raw kasi ang exams ng anak niya kahapon kaya agad na siyang nag-impake para umuwi ng Mindoro. Mahirap pong makipagsabayan. Nagkasakit, kailangan ko siyang iuna na ayoko makipagsabayan sa dami ng tao. Mahirap, mag-ina lang kami. Maayos din pong pagbiyahe pa uwi. Pero hindi rin po makikipagsiksikan pa uwi kasi may bata ako Ayon sa pamunuan ng Philippine Ports Authority, inaasahang aabot sa 17,000 hanggang 20,000 mga pasahero ang dadagsa sa Batangas Port bukas hanggang sa araw ng Linggo. Kaya naman nagsagawa na ng inspeksyon sa pantalan ang pamunuan ng PPA. Una nitong tinungo ang mga palikuran sa pantalan upang matiyak ang kalinisan at kaayusan ng pasilidad. Nag-ikot din ito sa passenger waiting area at tiningnan ang mga inilagay na water stations at charging station na libreng magagamit ng mga pasahero. Handa na tayo, no? Meron na tayong procedures in place every time na meron tayong peak season activity, no? SOP na yan kapag may stranded, tumutulong tayo, no? Nag-beef up tayo ng security personnel natin, full complement. Lahat ng frontline personnel natin sa PPA, walang otorisadong mag-leave dahil gusto nating siguraduhin na 24/7 for the entire undas break and then the barangay elections ay nandito at may mag-aasikaso sa mga pasahero. Nakahanda na rin ang help desk ng PPA katuwang ang Coast Guard at iba pang pribadong sektor na nakahandang umalalay sa mga pasahero. Tiniyak naman ng Marina na sapat ang mga babiyahing barko na biyaheng Batangas-Calapan at vice versa dahil sa ipatutupad nilang relaxation order sa mga shipping lines. Ibig sabihin mas mabilis ang pag-alis at pagdating ng mga pampasaherong sasakyang pandagat papunta at pabalik ng Batangas Port. After po the clearing, if they immediately reach the allowable passenger accommodation po nila, they can immediately depart from the port. Syempre upon prior clearance from the PCG and PPA, then they can immediately go back once there is a congestion po dito sa port. By virtue of this relaxation order, they can deploy additional ships to accommodate the passengers or cargos. Magsisimula ang relaxation order bukas October 27 hanggang sa November 6, 2023. Ace, kanina lamang ay nagsagawa rin ng mas pinaigting na pre-departure inspection ng PCG Batangas sa ilang mga pampasaherong sasakyang pandagat dito sa Batangas Port upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga maglalayag. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante.